guys, again, Happy New Year sa inyong lahat and we made it through sa 2021. So, goodbye Felicia, goodbye 2020. Masaya ako kasi we could start over. Kalimutan na natin yung 2020 na yan, yung mga nangyari dyan. It's a new hope for everyone to start fresh this 2021. So, with that said, ang pag-usapan natin ngayon ay ang service ni True Money. And sa service ni True Money, i-discuss natin kung okay pa ba mag-franchise ng True Money service this 2021. So, we will discuss that coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about Smart Padala, Paymaya, True Money, Shopee, Computer Shop, GCash, YouTube, and other stuff na meron akong experience at ginawa ko na yun ng videos and playlist na makikita nyo dito sa taas. At kung bago kayo dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, so True Money. Marami rin naman nangyari kay True Money for the past years. I have my own preference sa True Money which I would be sharing sa inyo later on. Pero nasa inyo pa rin yun kung magpapatuloy kayo mag-apply ng True Money franchise or mag-continue ng True Money franchise or itatake nyo na lang yung aking advice. So ano bang bago ngayon sa True Money? Unang-una dyan guys is madali na mag-apply ng franchise sa True Money. And it is because maliit ang capital requirement. When I say maliit ang capital requirement, usually kung ano yung ilalabas mong pera, yun din yung laman ng wallet mo. So tipong pag sinabi sa'yo, kailangan mong cash out is 5,000, then yung 5,000, yun din yung naging laman ng wallet mo. Same as kung 10,000, ganun din. Yun ay kung ikaw ay Nego app user. Meaning walang i-issue sa inyong POS and magre-rely kayo sa app na available sa Google Play Store. Madali na pala and wala naman palang wala talagang franchise cost kasi laman na yun ang wallet mo. Okay, yeah, maganda yon. And actually yung mga ganyang services na tipong wala kinukuha ang franchise fee pero pinapagamit ka na service na kagad, magandang deal siya actually. The next thing to think about is, makukuha mo ba lahat ng services ni True Money? Anong ibig mong sabihin na makukuha lahat ng services? Okay, kasi yung ibibigay sa inyong access is based on sa requirement na ipapasa nyo. If ang ipapasa nyo ay barangay clearance kay True Money, then pang barangay na access lang yung meron. Meaning, wala kayong remittance service. Ang meron lang kayo is e-loading service and bills payment. Kung hindi nyo naman ni-look after yung remittance service ni True Money, Cebuana Claim, ano pa ba, Western Union, World Remit, LBC, and GCash, Cash In and Cash Out. Kung hindi nyo after yung mga yon, then I guess okay na yung barangay clearance. Pero kung kailangan nyo yung ganung service yung kompleto, then kailangan nyo mag-submit ng complete requirements, which is, number 1, kailangan may physical store kayo, kailangan nyo na register din yung business nyo sa City Hall. Meron kayong mayor's permit or business permit. Number 3, meron kayong DTI. Number 4, meron kayong government ID. So, meron kayong apat na yan, pwede kayo mag-apply ng full service ni True Money, which includes yung remittance service nga. Okay, so let's say nakapag-apply na kayo and nag-grant na yung application nyo. Kamusta naman yung kitaan? So, compared last year and previous year, mas okay yung kitaan ni True Money. Una na dyan yung bills payment. Sa bills payment, 5 pesos ang commission sa kada bills payment. Now, binaba na lang siya sa 3 pesos. May magbabayad sa'yo ng Meralco worth 10,000 pero kita mo 3 pesos. Though, just to compare with Smart Padala or Paymaya Negosyo, 5 pesos naman kay Paymaya Negosyo. So, ganun din. Kung 10,000 yung ibabayad sa'yo and 5 pesos lang yung kita mo, so, hindi ko alam. Kayo na mag-decide. Okay, same thing with Smart Padala. The next thing to think about is meron ka ba enough funds? Enough funds para makapag-bills payment, makapag-remittance, kung remittance ang gusto nyo, kung makapag-electronic load. Yan. Kasi sayang yung opportunity kung merong magka-cash out sa'yo, kung merong mag-bills payment sa'yo, kahit 3 pesos lang yan, 3 pesos na nga lang, mawawala pa dahil wala kang enough funds, di ba? Yung paano ba? Yung mentality ng mga in-check na kahit maliit lang yan, basta madami, di ba? Yun, mag-work yun. Lalo na kung na-establish nyo yung True Money nyo, yung presence nyo sa lugar nyo na may bills payment kayo and makuha nyo yung bills payment ng buong barangay nyo. I would say na okay na rin yung 3 pesos. Pero yun nga, kung makukuha mo yung lahat ng bills payment ng barangay nyo, kailangan mo ng malaking funds. Unless, pabalik-balik ka sa bangko. Ayun. Ganun talaga eh. Okay, so let's move on. Isa sa mga bagay na kailangan nyo pag-isipan is yung support
support ni True Money sa inyo. Anong ibig ko sabihin? Dahil kasi sa pandemic, nabawasan yung support ni True Money, nabawasan yung mga tao niya. So, hindi na siya katulad ng dati na pwede ka mag-request na may tatawag sa inyo na customer service para sa tanong nyo. Ngayon, ikaw na yung tatawag sa kanila and minsan, wala ka pang makakausap. Kailangan mong isipin kung ready ka na ba sa hindi magandang customer service support ni True Money. So, sorry hindi ko sinisiraan yung True Money, pero based on the experience of most of the agents, medyo wala sablay ang customer support. Ano na nga lang fund in na lang, pera na lang, magbibigay ka ng pera sa kanila. Tatanggapin ng bangko pero mahihirapan ka mag-follow up sa customer service para ma-credit sa wallet mo. Are you ready to that kind of issues? Okay, ano pa ba? Ano pa ba yung kailangan nating malaman bago kayo makapag-subscribe or makapag-franchise ng True Money franchise this 2021? Okay, si True Money, marami siyang ino-offer na services sa atin. Sabi ko nga, sa bills payment, marami siyang billers. And sa Meralco, and one of the thing na maganda sa kanya, lalo na pag magbabayad kayo ng Meralco bill nyo, yung overdue payment is kumakagat pa or tinatanggap pa niya. Maliban na lang kung nakapag-issue na ng schedule for disconnection. Pero kung nakapag-issue pa lang ng disconnection notice and hindi pa kayo maabot dun sa last day ng disconnection notice, usually kasi ganun yun. Yung last day ng disconnection notice, dun na mag-i-issue ng schedule for disconnection. Meaning may pupunta na sa bahay para magputol. Pag hindi pa kayo maabot doon, pwede pang bayaran kay True Money. Pero pag nakapag-issue na ng schedule, hindi na mababayaran kay True Money. So, yun ang isa sa kinagandahan versus kay Paymaya Negosyo. Yung overdue kayang bayaran kay True Money. Isa pa is meron international remittance si True Money via World Remit or Transfast, which is kay Paymaya Negosyo wala pa. And additionally, meron din palang Western Union. Ang dami niya ng service. Sa local naman, syempre nandyan ng True Money Remittance. Nandyan ng Cebuana Claim, pwede mag-claim kay True Money. LBC Remittance, pwede na rin mag-claim kay True Money. And with the addition of GCash. So, di ba, ang daming service. Kaya kahit maliit nga lang yung commission mo, dahil sa dami naman ng service, pwede na rin, di ba? And electronic load, right now, kompleto na. May Globe na si True Money finally. So last year, binalik yung Globe. Dati kasi nawala. Right now, as of this time, makakapag-electronic load ka pa for Globe. So basically, Smart, Globe, Sun, Token Text, and TM, maloloadan. So sa na-discuss natin ngayon, ako personally, hindi ko ma-advise na mag-subscribe kayo sa True Money, yung full-fledged na service ni True Money. Number one reason ko is marami kang kailangang ipasa requirements, marami kang kailangang sundin, di ba? Number 2, if gusto mo magkaroon ng POS, so kailangan mo maglabas ng security deposit para sa POS. Number 3, medyo maliit yung commission. Yes, madaming services, pero parang ang hirap kayang kunin lahat ng bills payment and padala service ng lahat sa barangay nyo. Parang kahit sabihin mo may bills payment na dyan, meron pa rin pumupunta sa bayan para doon magbayad. Hindi ko alam. Pero kahit ako dito sa lugar ko na ako lang yung may bills payment sa barangay namin, hindi ko naman din lahat nakukuha. Marami nagbabayad, pero marami ding hindi pa nagbabayad sa akin. Kung i-measure ko yung number ng tao nagbabayad sa akin, siguro nasa 30% lang and the other 70% sa bayan sila nagbabayad. Pero guys, kung decided talaga kayo, sige, walang problema doon. Decision nyo yan. I'm just here laying out the cards and status ni True Money ngayon as of this time. So, sana nakapagbigay ako ng idea sa inyo, nakapag-isip-isip kayo bago kayo mag-franchise ng True Money. But before I end this video, the road to 20k sub is still on. We are now at 19,000 subscribers and counting. And malapit na talaga natin ma-reach yung 20,000 na yan. Pag na-reach ko yung 20,000 na yan, mamimigay ako ng 500 peso credit sa GCash or Paymaya sa 4 lucky winners. And paano ba kayo makakasali dito? Napakasimple lang. Just make sure nakasubscribe na kayo sa channel ko, like this video, and comment the hashtag road to 20k subs. Thank you for watching, guys. I hope you like this video. Leave a thumbs up, and if not, walang problema doon. But continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again, guys, this is Pat Quinto, and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!